Lahat ng cast na kasama ko, masaya ko dahil lahat mababait, walang mayabang, walang mahangin. Kasi dami na, ilang channel na napasukan ko, pero nakikita ko yung mga nag-upisa pa lang, akala mo kung sino na. Ako lang ibilang si Marcos Montibano dito na isang mahirap na individual na nagsikap sa buhay para umasenso, no? Bilang naging mahusay ako sa mga negosyo hanggang sa napalaki ko yung negosyo niyan. At napakasawa ko nga si Odessa, played by Geneva Cruz. So doon namin pinakita kung gaano kahusay kami mag-handle ng negosyo. And it happens na along the way, no, mag-meet kami ng ni Jo as the little princess na siya yung anak ko. Pero syempre, sa story, doon i-reveal kung paano mangyayari yon. So, nagsikap, and then ganoon din naman ang background natin sa umpisa, talaga in my personal life, no? Talagang umpisa kami sa ganun talaga. Nagsikap, unti-unti hanggang sa marating din ang aming pangarap sa buhay ngayon. Through show business, kaya ako natupad din yung mga dream ko ngayon. Ito'y isang panghapong programa, alas 3:15 ng hapon, palalabas to Monday to Friday, starting January 10, no? Next coming Monday na. At alam ko yung kapupulutan po ito ng maraming aral ng ating mga manonood, hindi lang ng mga kabataan, halos ng buong pamilya, at makaka-inspire to para sa ating mga gawain sa araw-araw na hindi masamang mangarap, basta't kailangan ay mag-aral ka, magsikap, disiplinahin mo sarili mo, mararating mo ang iyong pangarap at sa pamamagitan din ng ating panalangin sa ating mahal na Diyos. Thank you. First time ko mag-lock in taping. Okay, so kamusta pa? So, siyempre, kahit di mo kasama ang mga pamilya, mga anak mo, pero masaya ako dahil unang-una, mahirap magtrabaho kapag yung nasa paligid mo ay mahihirap kasama. No? I've been doing a lot of movies, TV shows. Number 1 ang EP namin, si Miss Arlene, Mr. Dennis Bentulan, ang aming PM, at lahat, pati sa staff, napakahuhusay, napaka-systematic, napaka-organized, napaka-babait. Kasi yun ang importante, no? Pag hindi ganun yung mga kasama mo, maraming negative, mahirap magtrabaho. Siyempre, lahat apektado. Napakagaling ng mga direktor, napakapasensyoso sa lahat ng nangyayari. Wala kang narinig na sumigaw o nagmura. Yun ang importante sa samahan, sa taping. At ang lahat ng cast na kasama ko, masaya ko dahil lahat mababait. Walang mayabang, walang mahangin. Kasi dami na, ilang channel na napasukan ko, pero nakikita ko yung mga nag-upisa pa lang, akala mo kung sino na. Naiyak tuloy ako dahil sa bait nila. Anyway, magpapamerienda si Kapitana mamayang hapon, huwag niyong kalilimutan. Biro lang po. Basta't masaya ako, happy ako sa lahat, no? Sa lahat, pati sa mga staff and crew, everything, lahat behind or kahit na sa napakasaya ng grupo hanggang sa natapos. At ang pinapasalamat ko ay wala nagkasakit sa amin ni isa. Kumbaga, nakauwi kami sa aming pamilya ng maayos at negative sa problema ng COVID. Yun lang. Thank you so much. Yeah, honest naman ako, no? Sa mga iba ko nakasamang stars, may mga ganun sila kasing mga attitude. Which is pag tinatanong ako sa mga interview, sabi ko, lalo sa mga nag-uumpisa, pag tinatanong ako, sabi ko wala na akong masasabi. Pero ang masasabi ko lang, once nakagawa na kayo ng pangalan or nag-uumpisa pa lang naman kayo, matuto silang rumespeto sa mga dapat respetuhin, lalo sa mga sa production natin, di ba? Yung mga kasama mo, artist mo, mga directors mo, lahat. Para the more na maging successful ka sa buhay, dapat maging humble ka. Yun ang sinasabi ko lagi. So, yun lang ang mga nakikita ko sa iba. Pero hindi ko sinasabing laging meron. May mga tiyempo-tiyempo lang. Kasi siyempre, iba-ibang tao, di ba? Kanya-kanyang ugali ang tao. Pero so far, wala naman ako nakakaproblema sa set. Okay naman lahat ng mga nakatrabaho ko. Nakikita ko lang kasi may mga ibang, hindi naman may one set na minsan may mga nagkakaproblema. So, naayos naman yun habang bago matapos ang trabaho. Yun lang naman.